Sige, palakpak po natin ang ating mga kamay and let's expect wonderful things from God. God is here right now. God is here.
Great are your works, great are you, Lord, in all the earth. Great is your power, great is your strength. Great are you, Lord, and greatly to be praised. Great are your ways, great are your works, great are you, Lord, in all the earth. Great is your power, great is your strength. Great are you, Lord, and greatly to be praised. Your greatness, your famous name is exalted in all. Come on, church, let's raise our hands. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. All the earth will sing that you're a great God. Yes. Great are your ways, great are your works, great are your works, great are you, Lord, great are you, Lord, in all the earth. And great is your power, great is your power, great is your strength, great is your strength. Great are you, Lord, and greatly to be praised. Your greatness, your greatness, your famous name. Everyone who touches, let's all raise our hands to sky. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. All the earth will sing that you're a great God. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah.
continue to raise and declare the greatness of our Lord. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to
Come on, let's worship. Bless your name. You're a great, great God. Father, we thank you, Lord God, for this wonderful afternoon that you have given unto us. Truly, God, we're gathered together for what purpose, God, it is to exalt your name, Lord, your holy name. Lord, marami pong salamat, O Diyos, sa hapon pong ito. Narito po kami, O God, isang aming adikain, Panginoon. Ikaw ay aming itaas, luwalatiin, at dagilain at sambahin, Panginoon. Lord, marami pong salamat, O Diyos, sa hapong ito, O God. Truly, O God, hallelujah, we're very grateful, God, for this afternoon. We believe, God, that today is the best day of our lives, Lord God. Father, we thank you, Lord God, continue to anoint our ears to hear so that we may hear the voice of the Good Shepherd, which is our Lord Jesus Christ, and continue to anoint our eyes to see things, even the deep things of God that God had prepared for all of us, Lord. Marami pong salamat, O Diyos, tunay nga sa hapong ito. Patuloy mong pahiran ang aming mga pakinig upang patuloy naming mapakinggan ang tinig ng mabuting pastol, walang iba kundi ang aming Panginoon Jesus, at patuloy mong pahiran ang aming mga mata upang patuloy naming makita ang mga bagay na inilaan mo at inihanda mo para sa aming lahat, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos. Truly, O God, as we study your word today, we expect something good is going to happen today. Lord, kami nananalig, nananampalataya, Lord, sa pag-aaral namin ng iyong salita. Alam namin, God, meron kang gagawin at meron kang ginagawa na mabutit mainam sa aming kalagitnaan. Father, we thank you, we bless you today. We allow the Holy Spirit, we acknowledge you that you are our great teacher. You are our comforter. You are our standby advocate, intercessor, and strengthener. Holy Spirit, teach us your word today, revealed unto us the power of the gospel of our Lord Jesus Christ. Father, we thank you, we bless you, Lord. Holy Spirit, salamat na marami. Ikaw ang aming tagapagtulong, ikaw ang aming tagagabay, ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming attorney, ikaw ang aming patuloy na nagpapahayag sa amin. And we acknowledge you, Holy Spirit, that you are our senior partner and we are your junior partner. Thank you, Holy Spirit. We welcome you. You are not a guest, but you are the owner of these people and owner of this church. Father, we thank you. We bless you, Lord. We give the praise and the glory in Jesus' name. Everybody say amen and amen. Come on, just clap happy. Praise the Lord. Hallelujah to God. Praise the Lord. Praise the Lord. You may be seated, please. Praise the Lord. Well, good afternoon to all of you. In behalf of Pastor Ses and Pastor Ton Talatad, we welcome you at Rema Word of God Church. It is a non-denomination full gospel Christian ministries. Natuloy nga na wala po tayong ibang tinataas maliban lamang sa ating Panginoon Jesus at wala po tayong ibang inaaral o pinag-aaralan maliban lamang sa salita ng ating Panginoon. Amen? Well, Christian ministry, sapagat alam po natin lahat tayo naririto na tumanggap sa Panginoon, lahat tayo ay Kristiyano sa puso at hindi lang ho sa nguso. Amen? Praise the Lord. Are you happy today? Salamat sa tatlo. Are you happy today? Full of joy? Full of faith? Praise God. Okay, so just greet one another and say, good afternoon, brother. And let's declare to one another and say, I'm glad to see you today. Alam nyo, parang hindi kayo masaya na makita nyo yung katabi. Sige, minsan ba sabihin mo, I'm glad to see you today. And let's declare once again, sabihin mo sa katabi mo, you look great and wonderful. Praise God. You look great today. Amen. You look wonderful today. Amen. Because we believe every day. Sabihin nga natin lahat, every day. Yeah, come on, sabihin natin lahat, every day. I believe every day with Jesus is always better, greater, and sweeter than day before. Sa Panginoon, alam po natin habang tayo nagtatagal, habang tayo naglilingkod, sumasamba, ang buhay natin ay lalong painam ng painam. Salamat sa tatlo, painam ng painam, palago ng palago,
paangat ng paangat, palawak ng palawak. Amen? Parang walang iniwan po yan sa Gospel of John chapter 2, water turn into wine. Hallelujah. Sabi po ng Governor of the Peace, bakit kung kailan busog na mga tao, at bakit kung kailan lasing na mga tao, tsaka mo'y nilabas ang pinakamasarap na alak. By the way, paalala ko lamang po, ang alak po dito ay hindi po to Ginebra San Miguel. Alala ko lang. Kasi paborito to ng mga lasinggero itong chapter na ito, yung John chapter 2. Nang si Jesus ay gumawa ng alak. Praise the Lord. So narito ang alak na binabanggit dito, ito po ay hindi ho to alak na alcohol na ininom natin sa kasalukuyan ng mga tao. Hindi ito po alak na ito po ay, ito po ay himala ng Panginoon, water turn into wine. At ang sabi ng Governor of the Peace, bakit kung kailan, na kung saan busog ng mga tao, lasing ng mga tao, tsaka mo inilabas ang masarap. Hallelujah. Bagamat maganda yung pigin na yon, maganda yung kasala na yon doon sa marriage in Cana, na kung saan ay napagpala sila lahat, pero yung the best ay nandun pa sa huli. Bakit? Kasi the more na nagtatagal tayo sa Panginoon, lalong the best ang binibigay ni Lord sa atin. So getting better and better and better every day. Sabi mo sa tabi mo, you're getting better and better and better every day. Di ba? Kaya alam niyo ho, pag bumibisita po ako sa ospital, at meron pong ipagpe-pray na pasyente, hindi ko kinakamusta kung kamusta ka. Kung hindi, sasabihin ko sa kanya, oh bro, oh sis, you're getting better and better and better every day. Amen ba ba? Praise the Lord. Kasi hindi ho dapat kamustahin yung mga taong nasa ospital. Hallelujah. So the mere fact na napunta ka doon, yun na yun. Yun na yung iyong intensyon. Kamustahin siya. Pero hindi mo na siya kinakailangan tanungin pa at kamustahin pa siya. Dahil pag kinamusta mo ang kanyang kalalagayan, ang kanyang tugon, diba, matanat, lalong-lalo na kung serious yung case niya sa ospital. Kaya hindi ho yan kinakamusta. Dapat bungad pa lamang. Pagdating mo doon, oh sis, you're getting better and better every day, ha? O, di ba? Praise the Lord. Hallelujah. Are you blessed today? Okay, so with all boldness and confidence, so declare the word. Huwag ko tayong mahiya sa pagsasabi ng Bible, death and life are in the power of the tongue. Mahalaga yung mga bagay na lumalabas sa bibig mo at sa bibig ko. Sabi nga, you are the prophet of your own life. Kaya mahalaga ngayon pa lamang, ideklara na natin yung mga bagay na gusto natin mangyari sa buhay natin. By the way, the good news is this, the message of God for the year 2014, kung yung year 2013, it is a supernatural acceleration, na patuloy tayong mag-accelerate, patuloy tayo sa pag-unlad na tinatawag at pagsagana, supernatural acceleration 2013, itong pagpasok natin, year 2014, it is the year of more and more, even greater. Amen? Bingan natin lahat, more and more. Yes, ikaw natin lahat, more and more. Even greater. Thank God that's the message of God for the year 2014. Gusto ni Lord, kung nakaranas na tayo ng supernatural acceleration, na-promote tayo sa year 2014, another promotion will come. Amen. Praise the Lord. So naroon, more and more. Sabihin natin lahat, more and more. Hallelujah. So makikita po natin yan sa Psalms 115, beginning verse 12 to 15. Anong sabi ng Bible? Sabi po doon sa Psalms 115 verse 12, the Lord has been mindful of us. The Lord has been mindful of us. Namata natin, ikaw at ako, isa lang ang iniisip ni Lord sa atin. Ikaw ang laman ng puso't isip ni Lord. Alam mo po ba yun? Kung iniisip mo, si Lord ba nagkikare sa akin? Of course. Nagkikare sa iyo. He cares for you. Hallelujah. Kaya ang sabi ng Bible, the Lord has been mindful of us. Ikaw ang laman ng puso at isip ng Panginoon. At ano ang iniisip niya? Ang sabi ng Bible, the Lord has been mindful of us. He will bless us. Sabi mo sa katabi mo, He will bless you. Sabi ng Bible, He will bless us. He will bless us.
He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. Verse 13, look at this. Anong sabi ng Bible? He will bless those who fear the Lord, both small and great. Praise the Lord. And then next one, verse 14, look at this. May the Lord give you increase more and, come on, shout it out, more and, hallelujah, more and more, you and your children. Hallelujah. Hindi lang ikaw, kundi ang magiging anak mo at lahat na magiging anak ng anak ng anak ng anak mo. Amen. Praise the Lord. So kaya ito, panghawakan natin ito for the year 2014. When God gave me this message for the year 2014, hallelujah, natunay nga na kung saan, sabi ng Panginoon sa akin, well, year 2014, hallelujah, it is the year of more and more. Gonna promote ka nun last year, more and more. This coming 2014 or this year, 2014 na darating. Praise God, more and more. Gonna pagpala ka na noon, noong 2013, mas higit ka pa mapapagpala sa 2014. Kung nagkaroon ka na ng bahay noong 2013, mas lalong dadami bahay mo sa 2014. Kung nagkaroon ka na ng sasakyan itong 2013, madodoble sasakyan mo sa year 2014. Well, kung meron kang girlfriend ngayon, hindi na yan madadagdagan pa. Okay? Lilinawin ko lang, ha? Baka sabihin na, Pastor, more and more. Hindi po. Hallelujah. Be faithful. Amen mo ba? Praise the Lord. So ito po, pagdating po sa magbabala ni Lord, nice ni Lord, more and more. Sige, kita mo katabi mo, sabi mo, more and more. Hallelujah. So even greater. Praise the Lord. So naroon ang pagbabala ni Lord. Hallelujah. So magiging dakila tayo sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng mga tao. Okay? With all boldness and confidence, just declare the word. Huwag ho tayo mahiya. Don't be shy. Ano man yung kalalagayan natin sa ngayon. Well, they are subject to change. Pwede yung mabago sa pamagitan ng mga bagay na sinasabi mo based on the word. Sige, with all boldness, sabihin natin lahat, thank God I am a multi-millionaire. Yeah, sabihin mo sa tabi mo, hello, multi-millionaire. Sabihin mo sa tabi mo, you're not a beggar. I'm not a beggar. I am a multi-millionaire because I'm blessed. Blessed by the Lord. From the top of my head to the soles of my feet. Yes, sigaw nating lahat, I am blessed. I am blessed. Blessed forever. Blessed inside and outside. Greatly blessed. Extremely blessed. Highly favored. And deeply loved. Say with me again, today is my day. Sabi mo sa tabi mo, today is your day. Your receiving day. My receiving day. Every day of my life is a receiving day. I believe I receive every good and perfect gift. Kaya declare natin lahat, try to visualize 2014 model. Be natin lahat, brand new car, house and lot, mansion, fully furnished, paid in full by the grace of God and by faith. I have it now. Sige, ngitin mo katabi mo, sabi mo, it's mine. Sa Tagalog, akin lahat yun. Well, alam nyo ho, no, katulad po, the last time na nasabi ko, yung isa sa taga-Tacloban, na alam natin na nagkaroon po ng pagsalanta sa kanilang lugar. Try to imagine that, na kung saan yung iba ang hinihiling nila, nang sabi doon sa kanilang mga karatulang ginagawa, yung iba, sabi nila doon, we need help. We need food and water. Pero yung isa na hinangaan ko, ang sabi niya, nakalagay doon sa kanya malaking signboard, we need house and lot with swimming pool. Ha? Bagsek, ha? Makita natin naroon.
Total, hihingi ka na rin, the best na ang hingin natin sa Panginoon. Sabihin natin lahat, I'm a child of God, and I cannot be denied. God is my source, my total source of sublime. God is my source. I will never be broke. Another day in my life. Yes, sabihin natin, may Tagalog, hindi na ako muling maghihirap pa. Di na ako maghihirap pa. Di na ako kukulangin ba? Di na rin ako kakabusin ba? Bago sobra-sobra pa ang pagbabala ni Lord, ang blessing ni Lord sa buhay ko. Mula noon, ngayong December, at sa darating na 2014, bimo sa tabi mo, tanda mo mabuti ang mukhang ito, at payaman ito ng payaman. Amen. O meron mang mayaman po sa lugar na Marikina, walang iba kundi tayo yun. Okay, sabihin natin lahat, I have plenty more to put in store. I have plenty more to share. I am protected by the blood. Guess ikaw nating lahat, no weapon, no sickness and disease, no cancer, no leukemia, no heart attack, no stroke, no hypertension, no kidney failure, no liver failure, no diabetes, no arthritis, no rheuma, no accident, no backbiting, no evil speaking shall form against me, shall prosper. Gawin natin lahat, I am protected. I am perfectly normal and prosperous. I live long and strong. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Sigaw natin lahat, I am debt-free. Sa Tagalog, bayad lahat utang ko. Bayad lahat obligasyon ko. Bayad lahat Visa, Mastercard ko. Nilalayuan ako ng utang. Nilalapitan ako ng pagpapala. Kaya tawagin natin, Holy Dosing, sabi natin lahat, pagpapala. Ay, mahina pagpapala. Lapel sa buhay ko. Ngayon din, welcome na welcome ka. Tanggap kita sa buhay ko. Bigyan mo sa katabi mo at sa buhay mo. In Jesus' name. Amen and amen. Praise God. We believe God. We receive. Praise the Lord. Well, if you have your Bible, so please open your Bible with me in the book of Revelation, chapter 18. Meron po tayong mga Biblia, so please open your Bible with me in the book of Revelation. Hallelujah. Revelation, chapter 18, beginning verse 1 hanggang verse 4. Kung meron po tayong mga ballpen at papel, pwede po tayo mag-take notes sabagat mahalaga po yung mga bagay na ating aaralin. Sabagat marami po sa panahon natin ngayon ay nakukonfuse sa mga bagay na nangyayari sa kanilang kapaligiran at maging sa mga bagay na kanilang binabasa sa Biblia. So kaya kinakailangan, sabi ng Bible, rightly dividing the word of truth. Mahalaga po na alam natin kung paano natin i-divide. Mahalaga malaman po natin at alam natin kung paano natin, well, ito yung dapat nating paniwalaan at yung mga bagay na hindi natin dapat paniwalaan. Para nang sa ganon, di tayo nakukonfuse sa mga bagay na ating napapakinggan at sa mga bagay na rin ang mga bagay na nangyayari sa kapaligiran natin. Look at this, sabi ng chapter 18 ng book of Revelation, verse 1.
Sabi dito, and after these things, I saw another angel come down from heaven, having great power, and the earth was lightened with His glory. Now, by the way, bago ko ituloy po itong ating pag-aaral sa Book of Revelation, alam po natin minsan kapag tinatalakay na ang Book of Revelation, maraming mga tao nangangamba na sila. Natandaan natin, ang Book of Revelation, it is the book of Jesus Christ and not the book of Antichrist. Kapag kung aralin natin from the very start, maging doon sa Revelation chapter 1, this is the revelation of Jesus Christ and not the revelation of Antichrist. Kapag sa mga nakaraan, marami mga nagturo ng Book of Revelation na kung saan hindi nila nabalanse na imbis na makapag-create ng tinatawag na pananampalataya at sabihin na natin kasiyahan o excitement sa mga magaganap sa huling panahon na create ng fear na tinatawag. Tandaan natin ang Book of Revelation, this is not the revelation of Antichrist, but this is the revelation of Jesus Christ. Can you say amen? Na dapat lagi ang na-highlight at na-exalt, hindi ho kung sino man, kung hindi ang ating Panginoong Yesus. Kaya rito, well, mahalaga na tingnan natin ito in the light of the cross, in the light of the New Testament, based on the finished work of the Lord Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo. Well, sabi ng verse 2, and He cried mightily with a strong voice, having Babylonian the Great is fallen. Underline the word Babylon. Aralin po natin yan sa hapong ito. Mamaya-mayang konde. Well, praise God. Hapon ba dahil 5 minutes to 5 p.m. Praise God. He cried mightily with a strong voice saying, the Babylon is the great. Okay, the Babylon the Great is fallen. And is fallen and is become the habitation of devils, and the hold of every foul spirit, and a cave of every unclean and hateful bird. For all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication, and the kings of the earth have committed fornication with her, and the merchants of the earth were waxed rich through the abundance of her delicacies. And I heard another voice from heaven saying, come out of her. Now look at this. Sabi dito, come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, that ye receive not of her plagues. Well, today, the message of God for all of us this afternoon, well, is about come out of Babylon. The title of God's message for today is about come out of Babylon. Umalis tayo. Hallelujah. Come out. Umalis tayo dyan sa tinatawag na Babylon. Come out of Babylon. Now maybe some of you tatanungin natin, what is Babylon? Okay, before we proceed, well, itong ating aaralin about come out of Babylon, we will not go into speculation as to what Babylonian the harlot is today. Kasi iba, puro mga speculation eh. Minsan iniisip nila, sino ba ito? Ito ba yung tinatawag na Vatican in Rome? And so on and so forth. We will not proceed or we will not go into speculation as to what the Babylon or what Babylon the harlot is today. But instead, we will discuss about Babylon. What is the word Babylon? Now, the word Babylon in the Hebrew word means Babel. And the word Babel, well, means confusion by mixing. Okay, the word Babel sa Hebrew word, Babylon sa Hebrew word means Babel. At ang ibig sabihin ng Babel ay confusion. Kaya nga di ba makita natin sa Genesis chapter 11, hallelujah, na kung saan ay tinawag yung the word Babel ay confusion. Na-confuse sa mga taong naroon. Hallelujah, dahil nagbago sila ng kanilang mga lingwahe o nabago ang kanilang mga lingwahe, nag-iba't iba ang kanilang mga pananalita to the point na hindi sila magkaunawaan na confused. Kaya kung tawagin ito, well, City of Babel, City of Confusion.
Hallelujah. So the word Babel means confusion by mixing. Hallelujah. Makikita natin yan sa Genesis chapter 11, beginning verse 1 hanggang 9. The Babylon is a picture of human effort. Namata natin, sila yung gawa ng gawa na to the point na halos sabihin na natin, hindi na sila kumukonsulta sa Panginoon, na para bang to the point na hindi nila kailangan ng Panginoon. Kaya ang sabi doon sa Genesis 11, beginning verse 1 to 9, well, ang sabi doon, notice yung the word, let us make bring. Let us build a city and a tower. Let us make a name. So namata natin, that's indication of human effort. Hallelujah. So rito, kaya nagkaroon ng tinatawag na confusion by mixing. Mixture brings confusion. And the church has been confused for the past 2,000 years. Bakit? Dahil doon sa tinatawag na mixture. Dahil doon sa tinatawag na halo-halo. Mixture brings confusion. And the church has been confused for the past 2,000 years. Bakit? Sabagat mata natin, hindi nila ma-rightly divide the word. Hala ko ano ba yung dapat na paniwalaan at kung ano yung hindi dapat paniwalaan. Para bang sa panahon din natin ngayon, kung titingnan natin na kung saan hindi po pwedeng magsama yung mga, sabihin na natin, nasa full gospel versus sabihin natin denominational churches. Habagat makita natin nagkakaroon ng confusion. Bakit? Sabagat merong paniniwala yung mga nasa full gospel na di paniniwala ng mga taong nasa denominational church. Na para bang hindi rin pwedeng pagsamahin yung mga Baptist sa tinatawag na mga Pentecostal. Bakit? Sabagat merong iba hindi naniniwala sa tinatawag na kagalingan, meron naman iba naniniwala sa kagalingan. Meron mga iba hindi naniniwala doon sa tinatawag na signs and wonders, meron iba ay naniniwala sa signs and wonders. Namata natin naroon, kaya for the past 2,000 years, mata natin, maging yung mga churches sa iba't ibang lugar until now ay confused. Para po bang walang iniwan din po sa panahon natin? Namata natin, alam natin, sa mga nakaraan ay meron nangyaring Yolanda. Yung typhoon Yolanda. Namata natin, marami mga nagsasabi, ito'y gawa ng Panginoon. At iba nga na kung saan, the last time napanood ko sa TV, isang gabi na masabi na natin medyo late na ito, na madaling araw, na meron isang mangangaral na nagsabi, well, maybe God is calling our attention. Well, alam nyo, nung marinig ko yun yung sinabi niya, sabi ko nga, sayang lang, dahil ito ay tape, no? Sabihin na natin, ito po ay hindi to live telecast. Ito ay nakatape lamang, taping lang ito. Dahil kung ito ay live telecast at merong cellphone number sa ilalim, pwede kong tumawag at para sabihin ko, well, yung sinabi mo, yung tinatawag na God is calling our attention. Now, tingnan po natin ito. Kasi sa iba, mata natin confused sila at ito'y lilinawin natin dito sa mga bagay na inaaral natin. Now, ano ba talaga ang Panginoon? Ang Panginoon ba ay restorer o ang Panginoon ang destroyer? Ha? Namata natin, si Lord ba? Si Lord ba ang nagpapadala ng mga typhoon na tinatawag? O si Lord ba ang mga pumipigil ng typhoon? Kasi mata natin sa gospel, nung magkaroon ng tinatawag na typhoon ng mga disipulo at kasama ang ating Panginoon Jesus, pinay-stop niya yung typhoon. Amen? Now, maraming mga speculation ng mga tao at maraming mga tao confused kung ano itong nangyari sa tinatawag na Yolanda. At yung iba pa nakapanood, maybe some of you, na mga prophecy. Yan. Nakapanood ng mga prophecy na masasabi natin na kung saan na prophecy na inilagay sa Facebook, prophecy na inilagay sa YouTube. Well, to be honest, minsan ay buksan ko yung FB ko. Nagulat po ako dahil merong isang, forgive me sa term na gagamitin ko, merong isang, sabihin na natin, adelentadang babae na naglagay sa wall ko na hindi nagpaalam, nilagay yung prophecy na kung saan yung prophecy na para bang si Lord ay galit na galit sa mga tiga Leyte at Samar. Okay, ganun yung prophecy. Na kung saan na galit si Lord para bang kung aaralin mo mabuti,
Para bang si Lord ay galit na galit sa, sabihin na natin, sa lugar na ito, na kung saan, in particular doon sa Leyte and Samar na tinatawag. Na para man dating, ganun na lang ba ang galit ni Lord? Na kung saan sa mga tiga Leyte, Samar, Tacloban, or Mo, lahat naman naroon, sabihin na natin, Visayas region. Na para bang si Lord ay galit na galit sa mga Bisaya. Meron ba mga Bisaya dito? Okay, sige, huwag tayo maya. Meron po tayo doon, meron po tayo doon. Okay, so para man dating, si Lord ay galit na galit sa Bisaya. Now, na para bang kung tatanungin mo naman ang mga Bisaya, ang sasabihin nila, bakit si Lord nagagalit sa amin? Bakit hindi sa Kapampangan? May Kapampangan po ba dito? O meron po dito. Okay, di ba? O pwede tendency, magririyak ang mga Kapampangan. Sasabihin ng mga Kapampangan, bakit kami mga Kapampangan? Bakit hindi mga Ilocano? May Ilocano ba dito? Oh, meron. Pati si Pastor Ses magagalit. Mata natin naroon. Bakit? Kasi in reality, ito po nangyari sa Yolanda, makita natin, ito sa nangyari sa Tacloban, Leyte, Samar. Makita natin, this is not the acts of God. Hindi ito gawa ng Panginoon. Kaya yung prophecy na napanood natin, bababa po ako para maabot ko po kayo, para alam ko kung sino yung natutulog. Okay, mata natin yung nangyari pong prophecy na ito. Tandaan po natin ito. Kasi, kailangan balansin natin between the Old and the New Testament. Now, iba yung Old Testament prophecy sa New Testament prophecy. Magkaiba po yun. Dahil nung Old Testament, tandaan po natin, ang Holy Spirit ay nananahan lamang sa tatlong tao. Okay, una, sa king, sa priest, at saka sa prophet. Yan lang ang pinapanahanan ng Holy Spirit nung Old Testament. Ang Holy Spirit ay hindi nananahan sa lahat ng tao. Okay, nananahan lang po siya sa king, sa priest, at sa prophet. Sila lang po yung sabihin natin kinakasihan ng banal na Espiritu. At uli nga ang Holy Spirit ng Old Testament ay hindi naninirahan sa kanila, kundi upon them. Okay? Para po bang upon them? Naroroon. Pero hindi po with them and in them. Kaya nga rito, makita natin kapag nagkasala ang mga hari, okay, nung Old Testament, now ano nangyayari? Umaalis ang Holy Spirit nung Old Testament. Kaya nga makikita nyo nung magkasala si David, ano ang panalangin ni David at ano ang kanyang panaghoy sa Panginoon, ano yung kanyang pag-iyak sa Panginoon. At ito'y madalas na inaawit sa maraming iglesia. Nang sabi ko, hindi dapat inaawit ito sapagat ito ay Old Testament. Na katulad ng you take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me. Diba? The joy of my salvation. Pamata natin, that's Old Testament. Namata natin naroon na kung saan, dahil ang Holy Spirit, kapag nagkasala yung hari, na kung saan umalis ang Holy Spirit. Look at, si Haring Saul. Nung magkasala si Haring Saul, na mayroon pong dapat na sabihin na natin ay sundin si Haring Saul at hindi siya sumunod, ano mangyayari? Makita natin, until to the point na umalis ang Holy Spirit sa kanya, at dahil wala na siyang paggabay, wala nang guidance, ano nangyari? Nagkonsulta siya saan? Sa medium. Na kung saan mga kumukonsulta doon sa mga espiritu. Salamat na lang, ang apelyido ko, Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. So, naroon, mga kumukonsulta. So, bakit? Sabagat wala ng Holy Spirit. Inalisan na siya at makita natin, hindi na siya kinakasihan ng banal na Espiritu. Even Aaron, makita natin, he's a priest. Nung magkasala si Aaron against Moses. Dahil alam po natin, nung kinriticize po ni Aaron at ni Miriam si Moses. Moses is a prophet of God. During the time, namata natin, ginamit ni Lord as a deliverer. He's a prophet of God. Namata natin, na kung saan si Aaron ay priest. Dito, sa una, makita natin, di ba, nung magkasala si Aaron at si Miriam, walang manifestation po kay Aaron. Ang merong manifestation lang kaagad ay kay Miriam. Bakit? Because she is an ordinary. Kaya naroon kaagad yung effect ng curse na tinatawag na sumba. Pero kay Aaron, ano nangyari? Now, dito, dahil si Aaron ay appointed, no? Sabihin na natin ay anointed din dahil he is a priest. Pero kung aralin mo mabuti ang Bible sa leadership, na matati, umalis ang Holy Spirit sa kanya, dinala siya sa bundo at pinatay siya. Tahimik yata tayo. Kaya hindi ka pwedeng mag-rebel
o magrebelde against the leadership. Lalong-lalo na ang appointed by God. Si Miriam nagkaketong. Well, si Aaron, makita natin, ibang nangyari sa kanya. Hallelujah. And then the prophet. Kaya makita natin sa Old Testament, kapag mga nagkakamali sila, umaalis ang Holy Spirit. Kung mapapansin nyo po, na kung saan, nung Old Testament din, sa panahon ni Noah, di ba, nagpakawala siya ng ibon, makita natin, and then bumalik. Yung unang pagpakawala niya, and then pangalawa ay nagpakawala siya at hindi na bumalik. Well, ito'y simbolo ng Holy Spirit between the Old and the New. Abagat nung Old Testament, wala pang pinaninirahan upon them. Pero in the New Testament, makita natin, simbolo na hindi na bumalik ang Holy Spirit, meron ng pinananahanan, meron ng tinitirhan. So rito no Old Testament, makita natin na kung saan ang Holy Spirit ay upon them, at ang Holy Spirit ay nananatili lang sa tatlong tao, sa king, sa priest, at sa prophet. Now, at ang mga prophet, kapag sila ay nag-prophecy, kapag sila ay merong sinabi na pinapasabi ni Lord, kasi sila yung mouthpiece ng Panginoon, sila yung bibig ng Panginoon. Kaya kung ano yung sabihin ng mga prophet of God, yun na yun. Yun na yun. Hallelujah. Bakit? Kasi ito yung Old Testament. Dahil nung Old Testament, wala pang Bible. Andito ba tayo? No. Kaya yung Old Testament practices and prophecy ay magkaiba ngayon sa New Testament. Dahil noon kapag nagdeklara mga prophet of God, as in, parang Bible yun. As in, yun na yun. Kaya pag nagdeklara po si Prophet Samuel, well, Haring Saul, ano ang ginawa mo? Dahil sa ginawa mo, ang Panginoon ay hindi nalugod sa mga bagay na ginawa mo. Dahil sa ganon, well, ang iyong trono ay napipiligro at ikaw ay hindi na magiging hari sa mga susunod na henerasyon. Yun na yung final say. Yun na yung Old Testament. Dahil kapag nagdeklara sila, yun na yun. Now, ito yung Old Testament. Now, in the New Testament prophecy, iba po yung New Testament prophecy at yung tinatawag na New Testament practices na prophecy in the New Testament. Magkaiba po yun. Iba po yung Old Testament dahil no Old Testament ng Holy Spirit ay nananahan lang sa kanila at wala pang Bible. Now, in the New Testament, well, iba na. Mata natin, meron tayong Bible ngayon at ang Holy Spirit ngayon ay naninirahan na sa ating lahat. Kahit ordinaryo kang tao, ordinaryo kang believer, you have the Holy Spirit. Amen. Kaya nga sabi ng Bible, di ba? Doon sa tabernacle of Moses, yung veil, yung sabi na natin, yung kurtinang nagdi-divide doon sa Holy of Holies. Namata natin yung presence ni Lord ay confined lang sa isang lugar. Ano nangyari? Napunit yung tinatawag na kurtina. Ang sabi ng Bible, pagkakapunit ay from top to bottom. Hindi sinabi from bottom to top. Bakit? Baka masabing pinunit sa ilalim. At sabi ng Bible, ang punit ay mula sa itaas. Paano mo mapupunit ang isang kurtina na makapal mula sa itaas? Hindi pwede yun. Gawa yun ng Panginoon. Bakit? Kasi makita natin, after the cross, mata natin, nung mabitin si Jesus Christ sa punong kahoy, ang sabi ni Jesus Christ, it is finished. Namata natin, napunit po, makita natin yung veil, at naging malaya ng presensya ni Lord. It means to say, namata natin, ang Holy Spirit ngayon ay meron ng tinitiran at nanitirahan na siya sa bawat born-again believers. Amen? Bima sa tabi mo, you have the Holy Spirit. So lahat tayo merong Holy Spirit. Now, dahil meron tayong Holy Spirit ngayon, at meron tayong Bible, iba yung Old Testament prophecy sa New Testament prophecy. Now, ang New Testament prophecy, kapag magpa-prophecy ang isang prophet of God, number one, ito ay for edification. That's number one. And number two, it is for exaltation. And number three, it is for comfort. Yang tatlo na yan ay mahalaga mo yan. Hallelujah! Para hindi tayo nakukonfuse sa mga bagay na napapanood natin sa YouTube, sa TV, na minsan ay binroadcast pa sa TV, na kung saan ay pinakita pa doon, plus sa Facebook, na meron naglagay sa akin, ginawa ko hindi nagpaalam, okay? Sabi ko, pambihirang prophecy ito, ginawa ko, tinanggal ko. Bakit? It is a doom and gloom. Bakit alam mo natin ang prophecy, in the New Testament, ito ay for edification. Ma-edify ka ba?
Mabibuild up ka ba? Lalakas ka ba? Exaltation and comfort. Mako-comfort ka ba? And try to imagine that, na kung saan nung marinig ko at mapanood ko yung prophecy na yun, grabe, para bang nangangalit si Lord, para bang galit na galit na galit na galit si Lord, no bowl of wrath. Bino mo na kung saan galit na galit si Lord sa mga Bisaya. Oh, grabe. Kawawa naman kayo. Biro mo, galit na galit si Lord sa mga Bisaya. But in reality, hindi galit si Lord sa mga Bisaya. Salamat sa tatlo, hindi galit si Lord sa mga Bisaya. At hindi rin galit si Lord sa mga Pilipino. Amen! Hallelujah! Sabagat kung papanoorin natin, para ba, as in, para ba, final, no? Para bang siya yung final say, na para bang siya yung pinali sa mga bagay na tinatalakay na yon. Hallelujah! At pagkatapos, well, hindi pa nakontento, well, lumipat ng Pangasinan. Sino dito matika Pangasinan? Meron po ba? Hallelujah! Dahil kung meron, maganda-handa ka na. Hallelujah! Well, in fact, nagaganap na nga. Iba sabi nila, I don't care. Now, tandaan nyo ito. Okay? Ito, mahalaga po ito. Kaya nga, we will divide the word. Okay, come out of Babylon. Come out of confusion. Don't mix in. Now, wag kang kukuha ng isang circumstansya. Ituturo mo ang circumstansya at kukuha ka ng salita ng Diyos para pagtibayin ang circumstansya. Mali yun. Dapat kumuha ka ng salita ng Diyos at anumang circumstansya itaas mo, itapat mo sa salita ng Diyos. Kapag hindi tama yung circumstansya, babaguhin yan ng salita ng Panginoon. Amen. Kaya nga madalas sinasabi ko, you can change what you see and what you feel by what you say based on the Word of God. Kahit anong nararamdaman mo, kahit anong nakikita mo, kahit anong nangyayari at kaganapan sa kapaligiran, pwede yang mabago sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Ako naniniwala ang mga taga-Tacloban, Leyte, Samar, or Moc, babangon sila at dudurugin si Satanas. Parang FPJ, Namanta natin naroon. Kaya don't be confused. Huwag tayong makonfuse sa mga bagay nito dahil ang prophecy ay for edification, for comfort, and for exaltation. Hallelujah. Biro mo na confuse sa maraming mga tao. Kaya nga nasabi ko, well, mixture brings confusion and the church has been confused for the past 2,000 years. Ano ba talaga si Lord? Si Lord ba nagbibigay ng sakit o si Lord ang nagpapagaling? Namata natin, minsan meron mga nagpapatotoo, well, binigyan ako ni Lord ng sakit. Kung hindi pa ako binigyan ni Lord ng sakit, di pa ako natutong mag-Bible. Kasi nung habang nasa ospital ako, natuto ako magbasa ng Bible. Kaya salamat sa sakit. Binigyan ako ni Lord ng sakit. Natututuloy ako ngayon magbasa ng Bible. Namata natin, tandaan natin, hindi si Lord ang nagbibigay ng sakit. Can you say amen? Si Lord ang nagbibigay ng kagalingan at kalusugan. Kaya kung may sakit ka sa habong ito, tanggapin mo ang kagalingan ng Panginoon. Kasi ang sakit at karamdaman ay hindi galing sa Panginoon. Amen! Hallelujah! So kaya rito, mahalaga na maunawaan natin na hindi ka dapat na-confuse. Dapat alam mo, well, si Lord hindi nagbibigay ng sakit. At hindi rin si Lord nagbibigay ng pagsubok. Hindi rin si Lord na nagbibigay ng kahirapan. Na para bang, well, pinaghirap kami ni Lord para maging humble kami, Kasi kami medyo big time, medyo mataas kami, Kaya ngayon ay mahirap kami, Well, humble kami. Tandaan natin, hindi si Lord ang nagbibigay ng kahirapan, si Lord ang nagbibigay ng kasaganahan. Nais ni Lord, gusto ni Lord na ikaw ay sumagana. Can you say amen? Bima sa katabi mo, nais ni Lord, ikaw ay sumagana at maging malusog. Amen! Hallelujah! So kaya huwag tayo makonfuse porket mayroong pangyayari sa Leyte, porket may pangyayari sa Tacloban, porket may pangyayari sa Ormoc, dito sa Visayas region, ibig sabihin nito si Lord may akda. Hindi. Hindi si Lord. Kahit sino mag-prophecy sa inyo. Tandaan natin, iba yung Old Testament, practices the prophecy, and now in the New Testament. Bakit? Kasi kung mapanood mo, sino nakapanood no? Taas nga kamay. May mga nakapanood ba? Hallelujah. Walang nakapanood sa inyo. Meron po doon. Okay? Di ba? Para ba ang dating ng prophecy na usan ay para bang walang napakong Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tandaan natin na kung saan. Merong napako na Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang siya namatay para bayaran ng ating mga kasalanan.
Well, namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Kasi sumpa ang bawat binibitin sa punong kahoy. Pwede naman siya mamatay ng ordinaryong kamatayan. Ordinary death na tinatawag. Bakit yung cross? Well, ang purpose ito to redeem us from the curse of the law. Para tubusin tayo sa sumpa. Kasi mula nung magkasala ang tao, kapamagitan ni Eva at Adan, nasumpa ang tao. Kaya nung si Jesus Christ nabitin sa krus ng Kalbaryo, well, hindi lang tayo niligtas para hindi na tayo mapahamak sa impyerno, kung hindi tayo'y pinalaya sa sumpa. No more curse. Amen. Hallelujah. So naroon yung katubusan na ginawa ng Panginoon. Para mapalaya ka sa sumpa. Anong sumpa? Sumpa ng sakit at karamdaman. Ano bang sumpa? Sumpa ng kahirapan at pagdurusa. Hallelujah. Ano pa? Sumpa ng kamatayan, destruction sa buhay. Nice ni Lord, mapalaya tayo dito. Hindi lang para, bayaran ng ating mga kasalanan. Yes, kasama yon. Pero higit sa lahat, kaya siya nabitin sa bunukay. Para mapalaya ka, mapalaya ko, at mapalaya tayong lahat sa tinatawag na sumpa. Can you say amen? Hallelujah. So don't be confused. Huwag tayong ma-confuse patungkol sa tinatawag na kagalingan, sakit at karamdaman. Ang sakit at karamdaman ay galing kay Satanas, ngunit ang kagalingan at kalusugan ay galing sa Panginoon. Gusto ni Lord maging malusog ka. Gusto ni Lord maging malakas ka. Hindi porke tumatanda ka o nagkakaedad ka, katulad ng isang taon na kausap ko, ganito talaga, pastor, pag tumatanda na, parang sasakyan, kumakalampag. Ang sabi ko naman sa kanya, excuse me po, hindi ako sasakyan, tao po ako. Hallelujah. Amen? Hindi dahilan na tumatanda ka na para masabi mo, medyo, alam mo na, medyo kumakalampag na mga laman-laman loob mo, medyo naglalaglagan na. Hindi totoo yun. Praise the Lord. Pwede tayong mabuhay na malusog, malakas, praise God, na pinagpala ang ating buhay at ating mga pangangatawan. Amen? Praise God. Now, punta tayo sa Galatians chapter 4. Are you learning something today? Praise God. Kahit sino mag-prophecy sa atin, kapag ito po ay hindi po yung binabanggit sa 1 Corinthians 14, exaltation, edification, and comfort, forget it. Hallelujah. Para bang tinatakot tayo, na para bang ito na mangyayari, para bang, sinumpa ang Pilipinas. Alam nyo, sabi ko nga ganito, kailan lamang for the past 3 days, nanood ako ng news. Biro mo yung mga economists plus yung mga foreign investor, biro mo, positibo ang tingin nila sa year 2013 para sa Pilipinas. Biro mo itong mga taong ito hindi mananampalataya. Itong mga taong ito walang Biblia, walang Bible, hindi nagbabasa ng Bible. Pero ang nakikita nila ay positibong mangyayari sa year 2014. Pero nakalulungkot kung sino pa yung believer, yung mga mananampalataya, ang nakikita ay negatibo. Kulang na lang, paniwalaan mo na lang itong mga, buti pa itong mga unbeliever na ito, positibo ang sinasabi for the year 2014. Amantala mga believer, ang sinasabi, ay loko. Ano ngayon? Amen. Di ba? Namantan natin na kung saan mahalaga. The Word of God is our final authority. Can you say amen? Hallelujah. It is our supreme authority. Kapag meron ka napakinggan, kunin mo yun, basin mo sa salita ng Diyos. Kapag ito ay hindi ayon sa salita ng Diyos, forget it. Hallelujah. Kasi para man dating si Lord ay sinumpa niya ang Pilipinas. Hindi niya sinumpa ang Pilipinas. Alam niyo po, I travel a lot. Kaya nakikita ko po yung development sa iba't ibang lugar. Hallelujah. Iba't ibang lugar, makita natin ibang development na nangyayari. Napakaganda ng Pilipinas at maraming ginagawa ang Lord sa Pilipinas. Di lang nakikita, hindi lang na-highlight. Ang na-highlight lang ilang mga pangyayari. Totoo. Ito, I'm not denying the reality. Okay? Yung tinatawag na facts na pangyayari. Totoo yun. Truth po, sabihin na natin, totoo yun na meron nangyari sa Visayas region. Totoo yun. Totoo na mga namatay na sabihin na natin ay nasa 6,000 plus na, 6,033. Totoo yun. Pero ito ang sasabihin ko sa inyong mabuting balita. Kung maraming namatay, mas maraming buhay. Amen? Bakit? Kasi maraming mga tao, basically, maraming mga tao, na nakikita nila lagi ay negative. People, basically, are negative. Bakit? Kasi nakikita nila, lagi negative. Para po bang sa newspaper. Pag mababasa nga ng newspaper, ang i-highlight nila palagi dyan ay negative. Biro mo, let's say by example, ay isang barko ay lumubog.
200 ang laman ng passengers na naroon, 200. Na kung saan biglang i-highlight nila, namatay ang 50 na pasahero sa ganitong barko. Bino mo, hinighlight yung 50, hindi hinighlight yung 150 na nasurvive, na naligtas. Bakit? Kasi naman, hindi mabibili yung dyaryo kapag nilagay mo, well, na kung sa isang barko, lumubog, ang namatay lang ay 50, pero nabuhay ang 150. Hindi bibili yun. At total, buhay naman, huwag na bilhin. O, di ba? Hallelujah. Kaya dapat alam natin paano balansihin itong mga bagay na ito. Hallelujah. Kaya nagkakaroon ng mixture. Si Lord ba nagpapagaling? O si Lord ba nagbibigay ng sakit? Si Lord ba nagbibigay ng kahirapan? O si Lord ba nagpapasagana at nagbibigay ng katagumpayan? Kailan alam po natin ang mga bagay na ito? Para sa ganun, alam po natin hatiin between the Old Testament and the New Testament. Dahil nung Old Testament, alam natin maraming mga pangyayari. Well, yung mga pangyayari ay hindi na po pwedeng maulit pa. Ngayon nasa New Testament na tayo. Can you say amen? Bakit? Sapagat lahat ang ating kasalanan ay pinatawad na ni Lord at lahat ang ating kasalanan ay tinubos na ni Lord, pati ang sumpa. Can you say amen? Hallelujah. Okay, sa Galatians chapter 4, basahin natin ito. Beginning verse 21 to 31. Hallelujah. Tingnan mo natin sa Galatians chapter 4, beginning verse 21 to 31. Look at this. Tell me, you who desire to be under the law, do you not hear the law? Yeah. For it is written that Abraham had 2 sons, and one by a bondwoman, and the other by a free woman. Mahalaga po ito, natin tinatalakay. Look at this. Hallelujah. But he who was of the bondwoman was born according to the flesh, and he of the free woman through promise. Next one. Hallelujah. Which things are symbolic? For these are the 2 covenants. The one from Mount Sinai, which give birth to bondage, which is Hagar. Hallelujah. For this Hagar is Mount Sinai in Arabia, and correspond to Jerusalem, which now is, and is in bondage with her children. Next. What? But the Jerusalem above is free, which is the mother of us all. Hallelujah. For it is written, rejoice, O barren, you who do not bear. Break forth and shout who you are, not in labor. For the desolate has many more children than she who has a husband. Next verse. Now we, brethren, as Isaac was our children of promise. Look at this. But as he was born according to the flesh, then persecuted him who was born according to the Spirit, even so it is now. Look at this. Nevertheless, what does the Scripture says? Cast out the bondwoman and her son, for the son of bondwoman shall not be heir with the son of the free woman. Verse 31. So then, brethren, we are not children of bondwoman, but of the free. Now, dito sa binasa po natin, sa Galatians chapter 4, verse 21 to 31, there are two major covenants in the Bible. No, meron dalawang tinatawag na major covenants in the Bible. One, yung tinatawag na the Old Covenant, and then the second one, yung tinatawag na the New Covenant. Okay? So the Old Covenant, Old Covenant of Moses, and another one, the New Covenant of Jesus. The Old Covenant of Moses based on the law, and then the New Covenant of Jesus based on the grace. Okay, ulitin ko lang. Well, there are 2 major covenants in the Bible. One is the Old Covenant, and another one is the New Covenant. The Old Covenant of Moses, and the New Covenant of Jesus. The Old Covenant of Moses based on the law, and the New Covenant of Jesus based on grace. Now,
Hallelujah! Nabanggit natin kanina at nabasa natin, Abraham had 2 sons. Meron siyang 2 anak. One in Hagar and one in Sarah. Well, Hagar and her son Ismael, okay, represent the law. Alam natin, ang anak po ni Abraham kay Hagar, namata natin, ito ay pangalan ay si Ismael. Hallelujah! Si Ismael represent the law. Now, the law brings bondage. Born after the flesh, yung tinatawag na human effort na nabasa natin kanina lamang, dyan po sa Galatians chapter 4. And Sarah and her son named Isaac. No, kay Hagar ay si Ismael, na alam po natin represent the law, and si Isaac ay mata natin represent what? Well, the grace of God. Okay, so Sarah and her son Isaac represent grace. Grace brings freedom. Now, paano yung law? Law brings bondage, but the grace of God brings freedom. Yung kanina, born after the flesh, now si Isaac ay born after the Spirit. Okay? Hallelujah. Para maunawaan natin ito. Yung tinatawag na, well, born after the Spirit. No human effort on the part of Abraham and Sarah. Bakit? Sabagat alam po natin na kung saan dahil si Sarah ay walang anak, naisip nila baka si Hagar ang pwedeng gamitin. Kaya nung Old Testament, mata natin, kapag ito ay pinili ng may asawa, itong alipin ko, ay pwede na siya siguro ang pagdaluyan ng binhi mo. Well, ibinibigay yon, pero alam natin hindi. Oo, nagkaanak si Abraham sa pamamagitan ni, well, Hagar. Na alam po natin ito yung human effort. Para bang, well, tinulungan nila ang Diyos sa pagtupad ng kanyang mga pangako. Hindi kailangan ng Panginoon ang tulong ni Abraham, okay, para makita natin magkaanak siya sa pamamagitan ni Hagar. Na kung saan ang kalooban ni Lord ay magkaanak si Abraham sa pamamagitan ni Sarah. Kaya nga rito, yung tinatawag na bondwoman si Hagar at yung free woman ay si Sarah. At yung tinatawag na sabihin natin, son of promise ay hindi si Ismael, kundi si Isaac. At dito alam po natin, nagkaroon ng confusion, nagkaroon ng kaguluhan. Ismael and Isaac cannot live under one roof. Dahil alam po natin, okay, si Ismael, ito ang pinaggalingan ng ng mga Arabs. Okay, dito nang galing. At alam natin si Isaac, dito nang galing ang Christian. Try to imagine that. Okay? Because sabi nga, Ismael and Isaac cannot live under one roof. The result of this mixture will be chaos and confusion. Bakit? Hindi mo pwedeng pagsamahin. Ito punta na tayo literally sa panahon natin. Hindi pwedeng pagsamahin ang Arabs tsaka Jews. Let's say, for example, kung sa isang aeroplanong sasakyan, babiyahe yan, lilipad yan. Okay, sabihin na natin, ang aeroplano, let's say, for example, jumbo jet ay mga 300 passengers. Yung 150 ay Arabs, yung 150 na passengers ay Jews. Now, ito, tingnan ninyo ito. Kapag gano'n nangyari, okay, Arabs and Jews cannot be in one place at the same time, even today. Bakit? Sa palagay nyo kaya, sa isang jumbo jet na lumipad, well, meron 150 na Arabs. Well, at mata natin na kung saan ay meron 150 na Jews. Sa palagay nyo kaya, makalalapag pa yung aeroplano na yon? Hindi na yun. Definitely, magkakagulo yun. Bakit? Sabagat hindi pagsamahin. Sabagat nung panahon din ni Isaac at ni Ismael, hindi sila pwedeng pagsamahin. Ano maging sa panahon natin ngayon, hindi ito pwedeng pagsamahin. Bakit? Siguradong chaos yan. Hallelujah, matindi ang mangyayari dyan kapag yan na nangyari. Hallelujah, kaya nga sabi ng Bible, cast out the bondwoman and her son. Hallelujah, kaya rito mahalaga na maunawaan natin between the Old Testament and the New Testament. Maunawaan natin tinatawag na the law and the grace of God. Bakit? Kapag hindi pwedeng pagsamahin, yung sabihin na natin ako saan, you need to do this, you need to do that, don't do this, don't do that, equals dona.
Hallelujah. So mata natin merong confusion. Hallelujah. May confusion. Hallelujah. Kaya hindi pwede pagsamahin. Isaac cannot live under one roof. At hindi pwede pagsamahin on the Old Testament and the New Testament. Praise God, sabagat iba nung Old Testament at iba ngayon New Testament. Kaya katulad na nasabi ko kanina, iba yung Old Testament prophecy, now in the New Testament prophecy. Dahil noon ay wala pang krus, ngayon ay meron ng krus. Kaya rito yung lahat ng galit ni Lord. Yung lahat ng galit ni Lord ay ibinuhos niya na sa krus ng Kalbaryo. Kaya ngayon, si Lord ay hindi nagalit sa iyo. Si Lord ay nagmamahal sa iyo. Sabi mo sa tabi mo, si Lord nagmamahal sa iyo. Kaya para sa mga Bisayang naririto, tandaan mo, hindi galit si Lord sa inyo. Para mo bang walang iniwan noon nung magkaroon ng lahar? Ang sabi ng mga ilan, well, God is judging Pampanga. Dahil sa mga bagay na nangyayaring ginagawa ng mga Kapampangan. Dahil sa mga bagay na ginagawa nila, kasi noon meron tinatawag na checkpoint, at meron tinatawag na crossing. Well, itong binabanggit ko na checkpoint, tsaka crossing, ito yung may mga ganun-ganun po, sakali. Okay? Mata natin naroon. Talamak po ito. Matindi po ito. Totoo yun. Gusto nyo, sama ko kayo. Makikita yung mga ganun-ganun talaga. Oh. Hallelujah. Ha? Hallelujah. So naroon. At pagkatapos dahil sa mga bagay na yun, well, sabi nila, nung magkaroon ng lahat, God is judging Pampanga. Well, noon pa man, tinututulan ko na. Sabi ko, well, hindi ganun si Lord. Mabait si Lord. Si Lord hindi humahatol. Hindi humusga. Kasi alam nyo, kung aaralin mabuti natin, kahit pumunta tayo sa Sodom and Gomorrah, di ba? Nakipagtawaran nga sabi na natin si Abraham, Lord, if there is 50 righteous, didestroyin mo ba si Sodom and Gomorrah? Sabi ni Lord, hindi. At sabi niya, Lord, how about 40? Hindi. How about 30? Hindi. How about 20? Hindi. Hindi ko didestroyin. How about 10? Hindi. Sayang, tumigil si Abraham eh. Sayang, sabi nga, kung si Abraham ay naging Pilipino, tumawad pa yan. Sayang, makita natin naroon. Rito, ayaw ni Lord. Maging sa panahon ni Noah. Hallelujah. Kaya nga rito, alam niyo po ba, kung ilan ang inintay ni Lord na panahon, bino mo for 120 years. Hallelujah. Yung paggawa ng tinatawag na Ark of Noah, at lahat doon, kasya. Kasya lahat ng tao naroon. Pero ano nangyari? Hindi nakinig ang mga tao. Kaya rito ang tao napapahamak, hindi dahil gusto ni Lord. Ang tao ay napapahamak, hindi dahil gusto ni Lord, hindi dahil plano ni Lord, kundi dahil minsan katigasan ng ulo ng tao. At ulit, to be honest, hindi dapat mangyayari ito sa Visayas region kung nilinaw lamang sana ng mga ibang pamunuan sa Pag-asa. Okay? Yung weather forecast, nilinaw sana nila kung ano yung term na ginamit nila. Yung term na ginamit nila ay para bang first time na narinig ng mga tao. Akala nila, mula sa signal number 3, nadagdagan lang ng isa, signal number 4. Na para bang dating, para bang ordinaryong bagyo lang, ordinaryong ulan lang, medyo napalakas lang. At yung ginamit na term pa ng mga tagapagsalita, na kung saan na nangyari. Well, para bang first time nila narinig, akala nila, para bang, well, malakas na hangin lang, malakas na ulan lang, and so on and so forth. Hindi nila alam, ito pala sa kabaligtaran ng salitang ginamit nila, ay well, ito'y tsunami. Hallelujah, dahil kung ito'y nalinaw lamang, okay, pwede tayong lumikas, dahil itong darating na ito, ay hindi ito ordinaryong bagyo lang, na pagkakaalam ninyo, na mula sa signal number 3, naging number 4 lang, this is not an ordinary storm or typhoon. Ito'y sisira na maraming kabahayan, kaya kung maaari at possible, pwede nyo nang iligpit ang mga gamit at, well, mag-ibang bayan tayo. Kaso hindi. Hallelujah. Kaya, well, yung mga tao, ang pakiramdam nila ay para ba, well, malakas na hangin lang dahil sabi nila, kaya hindi tayo dapat sa taas, sa ilalim tayo. Kaya nangyari, bumaha, lunod yun na sa ilalim. Hallelujah. So, yun ang mga pangyayari. Rito, hindi po pwede si Lord ang may akda nito dahil hindi si Lord ang gumagawa nito. At pagkatapos biglang mayroong magsasalita, hallelujah, sa isang, sabihin na natin, Christian program,
na isang gabi, sa isang, sabi natin, channel, biglang, well, God is calling our attention. Tingnan mo ito mabuti, ha? Para ba, biro mo, gusto ni Lord kuhanin ang attention natin dito sa Marikina, papatay siya ng 5,000 higit na mga Bisaya. Ha? E tao pa mo ba? Biro mo, para makuha lamang yung ating attention dito sa Marikina, papatay si Lord ng 5,030 na kung saan ang mga Bisaya. Sabi ng mga Bisaya, bakit kami? Hindi nilang Kapampangan. Katatapos lang namin ng lahar. Ha? Ha? Now, ito ha, yung lahar na sinasabi nilang sumpa, ito ngayon ang nagdadala ng milyon-milyon na pera sa Pampanga. Kaya mata natin naroon, ibang klase ang lugar na ito ngayon. Masyadong progresibo. Ibang klase. Yung tinatayong medical city sa loob ng Clark, yung mga tinatayong mga establishmento doon, super. Grabe, ibang klase. Ito ba ang sinumba? Asa na yung mga tigapagturo noon? Sabi nila, well, nagbago na ng isip si Lord. Sinong niloloko mo? Lolo mong kalbo? Ha? Tandaan natin, kailangan maunawaan natin between the old and the new. Iba yung old at iba ngayon New Testament. Amen? Praise the Lord. Are you learning something? Now, Lito, God is against mixtures. Okay? God is against mixtures. Okay? From the very beginning. Now, in the garden, alam po natin, okay? In the garden, there are 2 trees in the garden. One, the tree of life. Second, the tree of knowledge of good and evil. The tree of life represents Jesus Christ, our Lord. The tree of knowledge of good and evil represents the law. Ano yung sinasabi ng law? Thou shalt do good, thou shalt not do evil. Okay? So kaya rito, alam natin nandun si Abraham. Abraham was given the free choice. Freedom of choice. Yung tinatawag na free will. From the day Adam, choose to eat from the tree of the knowledge of good and evil. Ano ito? Do good, get good. Do bad, get bad. Gumawa ka ng mabuti, ani ka mabuti. Gumawa ka ng masama, ani ka ng masama. Do good, get good. Do bad, get bad. Became mankind's modus operandi na tinatawag. Although walang masama na gumagawa tayo ng mabuti, pero hindi tayo gumagawa ng mabuti para mapagpala tayo, kaya tayo gumagawa ng mabuti kasi pinagpala na tayo ng Panginoon. Hallelujah. Hindi yung gagawa ka pala ng mabuti para pagbalain ni Lord. Kundi, gumagawa tayo ng mabuti dahil pinagpala na tayo ni Lord. Para po ba walang iniwan? Nagbibigay tayo ng ikabu, hindi para bumukas yung langit. Ang langit ay bukas na, kaya nagbibigay tayo ng ating ikabu. Amen? Kasi kung iisipin mo na kung saan, magbibigay ang ikabu para bumukas ang durungawan ng langit. Well, huli ka na. That's the Old Testament. Now, hindi tayo nagbibigay ng ikabu para magbukas ang langit. Bukas na ang langit, kaya tayo nagbibigay ng ikabu. Hindi tayo nagtatanim para mapagpala, pinagpala na tayo, kaya tayo nagtatanim. Praise the Lord. So, naroon. Kaya mahalaga makita natin, maging sa garden, alam natin na magkasala si Eva and Adan. Ano nangyari? One was man-made, human effort, while the other, one was God-made, Jesus and His finished work. God has put off the old clothing, fig leaves, before He can put on Adam and Eve a new clothing, yung coat of skin. Now, nung magkasala ang tao sa Garden of Eden, anong unang ginawa ng tao? Di ba? Takpan kagad. Takpan kagad yung kanyang ginawa. Pero hindi yun ang gusto ni Lord. Ang ginawa ni Lord, kumuha ng hayop at mamatay ng hayop. At alam natin, mayroong pagbubuhos ng dugo. At dito, ibinalabal yung balabal ng hayop. As in, mata natin, you are the righteousness of God in Christ Jesus. Amen? So, naroon. Hallelujah. So, kaya mahalaga mga bagay nito. Adam and Eve were driven out of the garden to avoid mixing the two trees in Adam. Namata natin. Naroon. Bakit? Para at least, hallelujah, hindi po pwede pagsamahin yung tree of life and tree of the knowledge and good and evil. Hallelujah. So, dapagkat nung magkasala ang tao,
Well, pinalis sila, hindi dahil sabihin na natin, ang Lord ay nagalit sa kanila. Kung hindi, well, praise God, dahil hindi po pwede nakainin ni Eva at Adan itong tinatawag na tree of life, or else, mata natin, wala na pong, katubusan na mangyayari sa mga tao. Praise the Lord. Now, punta po tayo dito sa Deuteronomy chapter 27. Malapit na po ang magtapos, mga 2 araw na lang po. Praise the Lord. Joke lang po. Tingnan po natin sa Deuteronomy chapter 27. Para at least alam po natin, hallelujah. Now we are in the New Testament, covenant grace na tinatawag, the New Testament covenant of grace. Praise the Lord. Grace dispensation na tinatawag po natin. Because alam po natin, tulad na sabi ko po sa inyo, kanina, praise the Lord, the old covenant of Moses based on the law, and the new covenant of Jesus based on grace. Praise the Lord. Now, tingnan po natin ito sa Deuteronomy chapter 27, beginning verse 1 to 13. Medyo mahaba yung babasahin natin, pero mahalaga ito para makita ninyo. Hallelujah. 2 mountains beyond the Jordan River. Meron 2 mountains dito. At mahalaga itong sinisimbolo ng bawat mountain na ito. At may kinalaman ito between the old, hallelujah, and the new, between the law and the grace. Tingnan natin sa Deuteronomy chapter 27, beginning verse 1 to 13. Look at this. Now Moses with the elders of Israel commanded the people, saying, keep all the commandments which I command you today. And it shall be on the day when you cross over the Jordan to the land which the Lord your God is giving you, that you shall set up for yourselves large stones and whitewash them with lime. You shall write on them all the words of this law, when you have crossed over, that you may enter the land which the Lord your God is giving you, a land flowing with milk and honey, just as the Lord God your fathers promised you. Look at this. Hallelujah. Therefore it shall be, when you have crossed over the Jordan, that on the Mount Ebal, underline the word Mount Ebal. Okay? Mount Ebal, sabagat mahalaga po yan. That on the Mount Ebal you shall set up the stones which I command you today, and you shall whitewash them with lime. Verse 5. There you shall build an altar to the Lord your God, an altar of stones. You shall not use an iron tool on them. You shall build with whole stones the altar of the Lord your God, and offer burnt offerings on it to the Lord your God. Verse 7, and you shall offer peace offerings, and shall eat there, and rejoice before the Lord your God. And you shall write very plainly on the stones all the words of this law. Then Moses and the priests and the Levites spoke to all Israel, saying, take heed and listen, O Israel. This day you have become the people of the Lord your God. Next. Therefore you shall obey the voice of the Lord your God, and observe His commandment and statutes which command you today. Hallelujah. And Moses commanded the people on the same day, saying, okay, these shall stand on Mount Gerizim. Okay, underline the word, hallelujah, Mount Gerizim. Hallelujah. These shall on the Mount Gerizim to bless the people. To bless the people when you have crossed over the Jordan, Simon, Levi, Judah, Iscariot, Joseph, and Benjamin. Next one. And these shall on the Mount Ebal to curse. Diba? Kanina, well, Mount Jerusalem to bless the people, and now Mount Ebal to curse. Reuben, Gad, Asher, Zebulun, Dan, and Naphtali. Now look at this. Okay, Mount Ebal, the word Ebal means stone or bare mountain na tinatawag. It is the picture of the law. It is the picture of the law. Curses were pronounced. Biro mo, Mount Ebal to curse the people. Di mo doon pinronounce yung sumba. Try naman yan. These are the stand of Mount Ebal. Reuben, Gad, Asher, Zebulun,
Dan and Naphtali. Now, sino ba si Reuben? Reuben, son of Leah. Okay, makita niyo sa Genesis 49 verse 4. Well, how about si Gad? Well, son of Silpa. Si Aser, son of Silpa. Si Zebulon, well, son of Leah, the sixth son of Jacob. And then another one, well, Dan, son of Bilhah, and Naphtali, son of Bilhah. So kaya rito ang kita natin kung saan, well, ipinronounce yun itinawag na curse, yung sumpa. Hallelujah. And then, yung Mount Jerusalem, now the word Gerizim, okay, means to cut off. To cut off. It is the picture of Christ based in Isaiah 53 verse 8. Nalam po natin na kung saan, well, na prophecy. Okay, tingnan natin Isaiah 53. Para makita ninyo, Isaiah 53 verse 8. Anong sabi rito? He was taken from prison, from judgment, and will declare his generation. For he was cut off from the land of the living for the transgression of my people, and he was stricken. Hallelujah. Alam po natin ay tinubos tayo ng Panginoon. Kaya to cut off, the word Gerizim, well, to cut off, picture of Christ. These are to stand the Mount of Gerizim. Hallelujah. Simon, Levi, Judah, hallelujah, Issachar, well, Joseph, and Benjamin. Well, sino itong mga taong ito? Well, look at this. Matanat Simeon, son of Leah, means hearing. Well, Levi, son of Leah, means attached or joined. Judah, son of Leah, means praise, na tinatawag po natin. Issachar, son of Leah also, well, praise God, he will bring reward. Well, Joseph, son of Rachel, let him out. Well, Benjamin, son of Rachel, son of the right hand. Okay? So naroon, kerido, kikita natin yung mga taong, well, sinumpa at yung mga taong pinagpala. When the curses were pronounced on Mount Ebal, all the people answered, Amen. Biro mo, sinasagot ng mga tao ay, Amen. Yung lahat na nababanggit na sumba, ang mga tao, Amen. Lahat ng mga binabanggit na sumba, Amen. 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 Biro mo, na kung saan kayo ay magkakasakit, Amen. Kayo ay lulubog, Amen. Lahat ay mata natin, puro Amen ng mga tao. Pero look at this, mata natin, well, ang sabi ng Panginoon, ang mga tao nung binabanggit na yung tinatawag na pagbabala. Para makita ninyo, punta tayo ulit, okay, sa Deuteronomy 27. Para makita nyo, hallelujah, mga sagot ng mga tao. Dahil nabasa lang natin kanina yung mga, sabihin na natin, yung mga pangapangalan nito, mga taong ito. Okay, para makita nyo, sa verse 14, down the line. Sige, baba tayo. Okay, verse 14 down the line hanggang verse 26 ng Deuteronomy 26. Well, di ba? Habang pinopronounce yung curse sa mga taong ito, yung mga tao pa na yung Amen, Amen, Amen. O si Lord ang nagpalindol sa Bohol, Amen. O si Lord ang bumisita sa Yolanda sa Leyte, Amen. Para bang ganon? Look at this, basahin natin. And the Levites shall speak with a loud voice and say to all men of Israel, verse 15, Cursed is the one who makes a carved or molded image an abomination to the Lord, and the work of the hands of the craftsman, and sits up in the secret, and shall all the people shall answer and say, Amen. Next verse. Cursed is the one who treats his father and his mother with contempt. And all the people say, Amen. Next verse. Cursed is the one who moves his neighbor's landmark. And all the people shall say, Amen. Then next verse. Cursed is the one who makes the blind to wander off the road. And all the people shall say, Amen. Look at this next verse. Cursed is the one who perverts the justice due the stranger, and the fatherless and the widow. And all the people say, Amen. Bilang mo lahat ng mga sinabi ng curse, puro mga tao, Amen, Amen, Amen. Pero pagdating na sa Deuteronomy, jump tayo sa Deuteronomy. Tingnan natin ito. Deuteronomy, okay, 28. Praise the Lord. Are you learning something tonight? Praise God. Na imbis na mag-amen ka sa curse, mag-amen ka sa blessing. Imbis na mag-amen ka sa sakit at karamdaman, mag-amen ka sa kagalingan at kalusugan ng Panginoon. Hallelujah. Look at this. Sige, punta tayo, Deuteronomy 28.
Okay, verse 1. Okay, now it shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God to observe carefully to all His commandments which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. Binibilisan ko lang. Then, look at this. And all these blessings shall come upon you and overtake you. Wala na lagi, amen. Hallelujah. Because you obey the voice of the Lord your God. Verse 3. Look at this. Blessed shall be in the city. Blessed shall thou be in the field. And all the people say, yan dapat ang inaaminan natin. Hindi yung inaamin natin yung mga curse, yung mga sumpa, yung mga sakit, yung mga karamdaman, yung mga kahirapan. Dapat ang inaaminan ay yung pinagpala ka ng Panginoon. Look at this next verse, verse 5. Okay, blessed shall thou be the fruit. Okay, balik tayo ulit. Verse 4. Blessed be the fruit of your body. Kaya rito yung mga walang anak, magkakaanak kayo. Hallelujah, yan ang kalooban ni Lord. Pero kung wala ka pang asawa, wag muna. Para minsan meron nagpa-pray over po sa church namin. Okay, pagpa-pray over, nausan para magkaanak. Well, tinanong namin, are you married? Sabi niya, hindi, single. Tumahimik ka. Hallelujah. Paano pag-pray mabubuntis yung isang? Hindi mo pwede na humiga lang po sa pabag na buntis na nung bilog ang buwan. May mga kasabihan ganun. Huwag ka sa bilog ng buwan. Hindi mo pwede yun. Blessed shall be the fruit of your body and produce of your ground and increase of your herbs and increase of your cattle and the offspring of your flocks. And all the people say, next verse, verse 5, blessed shall be your basket. Ano yung mga basket and store? Yan yung mga passbook. Yan po yung mga ATM natin. Woo! Woo! Ano minsan? Pag nag-withdraw po ako, di ko na kinakailangan takpan pa yung aking pong ATM. Alam niyo kung ba tinatakpan? Yung iba nagtatakip kasi konti lang laman. Mata natin lang. Blessed shall be your basket and your needle bow. And all the people say, verse 6, blessed shall you be when you come in, blessed shall you be when you go out. And all the people say, next verse 7, the Lord will cause your enemies who rise up against you to be defeated before your face. They shall come out against you one way and flee before you 7 ways. And all the people say, and then next verse, verse 8, the Lord will command the blessing on you. Grabe! Biro mo, hindi ka maghahanap sa magpapala, ang pagpapala ang maghahanap sa iyo. Praise God. Sabi ng Bible, the Lord will command the blessing on you in your storehouses, in all to which you set your hand, and it will bless you in the land which the Lord your God is giving you. And all the people say, well, hanggang makita natin, hanggang down the line, na mata natin, well, puri ang blessing. Bakit? We're now in the New Testament. Si Lord, wala siyang ibang ginagawa, kundi pagpalain ang bawat isa sa atin. Well, in fact, in the word amen in the Bible, in the book of Revelation, the word amen means Jesus Christ. It is the finished product. It is the finished. Lahat ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, well, siya mismo yung amen. Tinapos niya na ang lahat ng bagay para ikaw at ako. Wala nang aalalahanin sa kagalingan, kalusugan, pagpapala, at promosyon. Ang gagawin na lang natin ay amen. Mag-receive ng pagpapala ni Lord. Did you receive something today? Come on, malaman mo natin si Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So kaya mahalaga, ngayon, well, bagong timan, well, learn to receive. You don't need to struggle sa mapagpapala ni Lord. At hindi ka po pwede rin, well, yung sinasabi nila, well, di ba, Pastor, sabi ng Bible, yung mga lukewarm sa Revelation 3:16 ay susuka ni Lord. Now, alam niyo po ba ang ibig sabihin po noon? Well, yung tinatawag lukewarm. What is being lukewarm? Well, ibig sabihin nito, di ba pag lukewarm ay merong cold, tsaka merong hot. Well, the word cold means law, hot means grace, lukewarm means mixtures of law and grace. Being cold and hot have nothing to do with our activity as Christians. Tandaan natin, ayaw ni Lord. Hallelujah. Na kung saan ay niminix natin itong mga bagay na ito. We're now in the New Testament. Hallelujah. Tinatawag na New Testament based on the grace of the Lord.
Kaya ngayon, mag-worship tayo sa Panginoon. Uwitin natin minsan pa yung how great. No, how great? Well, kung paano naging dakila si Lord sa atin, tandaan natin ito. Hindi siya may akda sa atin ng sakit at karamdaman. Gusto ni Lord, nais ni Lord, gumaling ka sa lahat ng sakit at karamdaman. Amen? Kung meron ka man po mga obligasyon na dapat bayaran, asahan mo, thank God si Lord ang magpo-provide sa ating lahat. Tayo po tayo lahat.